dito sa U-bend dahil puro hinang na yan, oh. Hinang. Ayan, puro hinang na, hinang. Hinang. Ayan, hinang. Hinang, hinang. Doon pa sa may ikot na ikot. Mga master, so welcome back again dito sa aking YouTube channel. So meron tayo dito check upin na aircon. Ayan, meron tayo check upin dito na aircon na carrier. Ayan, ayan. Ayan, so check upin natin tong carrier na to dahil nga wala daw lamig. So check upin natin, inverter siya. So check upin na natin mga master. So yan, kakarating ko lang dito mga master. So check na agad natin dito sa remote. So check na agad natin kung meron siyang error. So pag carrier, napakadali lang matrace yung error niyan. So dito sa remote, punta kayo sa remote. Ayan, nakikita nyo itong check. Tusukan nyo lang ng maliit na bagay yan. Tutusukan nyo lang ng maliit na bagay, tapos tapat nyo lang dun sa aircon. Magsi-0-0 yan, parang ganito. Tusukan natin to. Nag-iisa lang kasi ako, wala si Master Omar eh. Hindi ko ma-point ah. Ayan, yan, lumabas na. Pag nag-0-0 na, tapat nyo na doon sa aircon. Tapos itong timer na to, down. Ayan, magbiblink na yan doon. Kita nyo, nagbiblink. Tapos down lang kayo ng down. Ito na yung error, CHK33. Ayan, down lang ng down. Tingnan natin kung may error agad. Maririnig dyan may beep. Ngayon, kapag ka nag-beep siya ng matagal tapos nag-2 blinks doon, ibig sabihin yun yung error nya. Wala pa. Ayun. Ano yun? CH7. Yun yung error niya. Ayun, nagdadalawa. Ibig sabihin yan yung error niya. Trace pa natin, baka meron pa. Ayun pa, oh. 04. CH04. Nag-blink. Okay, wala na. So, patayin na natin siya. Ayan, patayin nyo lang. So, ngayon, tingnan na natin sa error. So, nandito yung outdoor nya. Check natin. Check natin to. Dito yung outdoor nya. Yung outdoor nya. Oh, nasa taas. Wala pala dito. Nandito yung outdoor nya. Ito. May bay pala dun. Kala ko nandito yung outdoor. Wala pala. So, natin yan. So ngayon, pagganahin natin siya. Ayan. Trace natin dun sa outdoor. Punta tayo sa outdoor dun. Check muna natin yung mga parameter nya. Yung karga, yung amperahe, yan. Ayan muna natin siya gumana. Yun, ito na yung nakita akong solusyon mga master. Ayan o. Kaya lang hindi tayo makakalagpas dito. Hindi ko alam kung kasya tayo dito eh. Hindi pala nabubuksan to. Kasya ba tayo dito? Kung kasya tayo. Tingnan natin kung kasya tayo. Hoy! Kung kasya tayo. Kasya nga. Hindi ko alam kung pinulikat ako. Mga master, ang sakit. Ito. Ito, madali ito. May rayuma pa yata kayo.
Papasok sana ako dun sa gilid, kaya lang biglang sumakit yung ganito ko. Bahala ka sa buhay mo. Parang naipit yung laman. Ang sakit. Oh. Okay. Ang sakit. Pinaligat ata ako. Wala na kasi exercise yung katawan. Pero nandito na tayo sa unit. Ayan, nasa unit na tayo. So ilalagay na natin yung gauge natin. So nag-yellow talaga siya, oh. Lagay na natin yung gauge natin. Tingnan natin kung talagang ano siya. Makuha agad natin yung pinakakarga niya. Ayun na. Wala kang karga, mga master, oh. Wala na 50. 40 na lang ata karga nito. Saka nag-yellow na siya, oh. Baba na ang pirahe. Ano? Check mo nga may yung ano, sa loob. Yung leak. Paano ka ng ano? Sa butas ito, may leak to eh. Okay. Yung sa fittings niya, nandiyan yung ano, yung bangko na mataas. Tapos tingnan mo sa may indoor. Kung nasan yung ano niya, fittings niya. Tapos dito rin, iaano ko rin dito. Baba, oh. Sobrang baba ng karga. Tingnan natin kung saan nanggaling yung leak nito. Ayan. Parang nabaloktot to, oh. Medyo ano kasi yung ano niya, pilit yung pinaka-piping niya. Ayan, oh, tumaas. Medyo pilit. Dapat to masikip pa. Nahirapan ang service nito, kaya dapat to nandito. Dito siya. Okay, dito banda para yung service natin is maganda. Hindi mahirap. Ay, nagdala na kami ng hagdan, no? Nagdala lang namin, pinulikat ako kanina, sakit eh. Pa-check pa natin muna kay Master Omar. Si Master Omar sinundo ko na dahil diretso pagawa na naman eh. Kaya sinundo ko na si Master Omar. Ayan. So yun mga master, eto na yung pinaka-update natin. Kanina na po ito yung video natin. So nagli-leak test kami. Ngayon, ang ginawa namin, binaklas muna namin lahat. So umikot dito yung piping, yung sa may ilalim. Ayun o. Kaso napansin namin, puro hinang na pala yung evaporator nito. Kaya pala nauubusan. Ayun o. Ilawan natin. Ayan. Tira nyo, hindi na siya maipix ng maipasok dito sa U-bend dahil puro hinang na yan, oh. Hinang. Ayan, puro hinang na, hinang. Ayan, hinang. Doon pa sa may ikot, paikot. Lalo na dito, mas malalaki. Saan? Ayan, yan. Kuha mo. Ayan. Bukol. So, siguro to, nag-leak to ulit nung hininang. Kaya nga sabi ko sa inyo, kapag ka nabutas na yung evaporator, once na mabutas, kahit maliit yan o malaki, huwag nyo nang sayangin pa yung ano, yung oras, tapos yung syempre mapapagastos pa si customer nyan. Ang problema nyan, pinipilit pa nung iba. Ang ano kasi natin, kapag ka nabutas sa evaporator, mahirap na yan. Mahirap nyo na yan. 50-50 na kayo dyan kapag ka hininang yan. Oo, pag hininang nyo na perfect nyo yung hinang yan, imposibleng hindi pa magbutas kasi naiinitan yan eh. Naiinitan na yan. Ngayon kapag nainitan yan, eto siguro nainitan na to lahat. Hininang niya na lahat to. Kasi alam niya na lilipat lang. Kaya siguro pinasadahan niya na yung iba. Kasi para safe na nga na hindi na lumipat. Kaya lang problema, nagkalik ulit. Tapos may isa pang problem dito. Ang problema, yung tubo na ginamit, iba. So hindi ko po sinisiraan yung mga technician na. So tatama lang po natin. Kapag po kayo nag-piping, kung ano po yung size ng unit, yun po ang ilagay natin kasi meron po yung epekto sa unit, lalo na inverter to. Pwede po siya magkaroon ng problema.
Kaya po siya nag-error kanina ng 04 saka 07. So nagsushort yung supply ng Freon niya kasi nga po maliit yung tubo na ginamit. So siguro nahihirapan siya. Saka yun nga rin, may leak na rin. Ayan, puro hinang na. Tapos may langis-langis na kamay, di ba yung ano? Drain. Yung drain. Drain. So dito, hindi ko nagagalawin to. Subject for replacement na to. O kaya palit na evaporator. So, pag ganito po, huwag nyo na pong sabihin kay customer na hihinangin kasi kikita ka dito. Sabihin natin kumita ka dito ng 4 plus. So hinang evaporator, karga, Freon. So magkano lang po yung matitira sa inyo. Tapos babakjabang ka pa. Pag nabakjabang ka, syempre sasakit ang ulo ng customer mo. Mapapahiya ka pa. Oo, mapapahiya ka. Ngayon, ang lumalabas kasi dito, dapat sinasuggest nyo na palit na evaporator. Kagaya ng pinalitan natin, di ba pre? 2 Daikin. Dapat po, sasuggest nyo rin yung pwedeng mangyari. Kaya ang sinuggest ko doon, itong hinang namin, hindi to habang buhay. Ngayon, yung hinang namin ito, yung 3 buwan. Kapag nakalagpas ng 3 buwan, parang to may survivor to survival. Kaya kapag nakalagpas to ng 3 buwan, 5 buwan, kalahating taon, 1 taon, sulit na yung binayad niya. So yun po yun. Dapat po explain din natin sa customer yun. Na kapag hininang namin to, ganito yung presyo, pero hindi ko po to sasabihin perfecto yung hinang namin kasi possible, manganak lang. Dilipat lang sa ibang. Kasi once, ewan ko lang kung may mga perfecto, magagaling na maghihinang. Dito, hindi ko pa alam kung mayroong magagaling. So comment nyo na lang dyan mga master kapag naghihinang kayo, tumagal ng 5 years. So, comment nyo dyan kung sino man yung naghihinang na gano'n. So, ito kasi matagal na to. 4 years na ata tong unit na to. 4 years to 3 years, sabi ng customer. Problema, matibay naman tong unit na to Ewan ko lang kung bakit nagkalik. Nagkalik na, ewan ko. Hindi ko alam history kasi puro hinang na Pero tinanong ko, sabi ko, hindi ko pa tinatanong kung may repair. Pero, ligtas lang kami ngayon dapat Check up nga lang Pero niligtas na namin. Problema. Ito yung nakita namin. Wala na kami magagawa dito. Oo. Parang tumubo na yung bulutong dito. Ayan Kapag po ganoon, huwag nyo na po isuggest. O kaya, kausapin nyo si customer kung dediretso ko sa hinang. Bigyan nyo siya ng waiver. Kung hinangin namin to, possible na hindi siya tatagal. Kasi yun naman po talaga ang totoo. Hindi na ako tumatagal ng evaporator. Kasi ay may hininang mo yan, tendency na numipis na yan ninipis na yan. Kasi once na mainitan yan, ang copper tube numinipis yan. So yun na nga, at bibigyan natin si customer ng job order na for replacement evaporator para di na tayo magsaya ng oras at lakas. At syempre, papalitan din natin yung tubo niyan kung igugo niya. So depende pa rin sa customer natin yon. So yun lang, sana meron kayo natutunan mga master.